Alam mo, pressure to. Oo. Kasi kung almost 1 billion ang kinita ng Hello Love Goodbye noon, ito dapat mahigitan pa. Naku, te, imagine mo, te, no? Kung sila pa ni Daniel at saka si Catherine. Oh. Tapos ipopromote ni Catherine yung Hello Love Goodbye habang katabi si Daniel. Oh. Tapos sabi niya, hello, panoorin niyo po yung Hello Love Goodbye. Kasama ko si Alden. Siguro gaganyan na naman si Daniel, te. Ay, grabe ka naman. Ay, ito na nga, nakakaloka. Siyempre, binash na naman ako. Oh, bakit na naman? Paano naman kasi, di ba, may picture kami together ni Diwata. Feeling ni Direk Coco, kailangan ng guidance ni Diwata. Si Manang Alawi, nakita mo? Nakita ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Sa laki mong yan? Bineso ko Oh. Deadma. Totoo? Noong bata pa na nag-artista si Ann Curtis, hanggang ngayon, yan ang taong hindi binabago ng panahon, ng kasikatan, at kahit sa init ng panahon. Ganong kagiliw yang si Ann Curtis. Kitang-kita mo naman na kay Ann, she's very grateful. Ayan ka na naman, mamaloy sa mga grateful. Mamaya may magre-react na naman dyan. Ha? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello, Love Good... Ha? Goodbye. Uy, teka! Oh, mali. Announcement kasi, di ba? Hello, mga kapit. Ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Ito po si Tita Jen. At ito naman po ang sinisipong si Mama O at si OGP at ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin. I-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Hello? Love? Goodbye. Oy, oo nga, yung Hello Love Goodbye, ayan na nga. Tuloy na nga po ang part 2 ng Hello Love Goodbye ni Ethan at ni Joy. Yes. Oo, at ito'y gaganapin sa Canada. Oo, yung shooting. From Hong Kong to Canada. Diba? Ayan nga, kaka-announce lang nila. At eksklusibo ito. Iilan lang ang invited. Wow. At thank you naman po. Hindi kami na-invite. Ha? Pero binabalita na lang natin dito. Umaasa na lang po kami sa mga lumalabas na mga press release. Ay, naiti ka lang. Sino na magdidirect? Ay, si Direk Cathy pa rin. Cathy Garcia Sampana. Ayan, At mukhang, alam mo, pressure to. Kasi kung almost 1 billion ang kinita ng Hello Love Goodbye noon, ito dapat mahigitan pa. Lalo na't napakamamahal ng sine. Yes. Oo. At saka lalo na may tumalo dun sa record nila dati. Yung Rewind. Ang tumalo din ay Star Cinema. Oo. At sana nga ay sipagin ulit ang mga tao na manood at pisikal na panoorin ng mga pelikula sa mga sinihan. Kasi kung mapapansin mo, Loy, after 3 months, sa Netflix na. Kundi man, nasa Amazon Prime. O kaya nasa View. Kung gano'n ang laging takbo niyan, syempre yung mga tao, naku, abangan ko na lang sa Netflix, lalabas din naman yan doon. Pero dati na, di ba ganun din? Naalala ko, nung parang before pandemya, madalas din sinasabi ng mga tao, pag di nakakanood ng sine, naku, lalabas din yan sa TV. Pero, mas masipag manood ng tao. Nung ngayon, parang mabagal pa rin yung pagsipag nila sa pagbalik sa sinehan. Kasi nga, di ba, syempre, ang isa sa mga, dyan, parang bago ka makarating sa sine, traffic. Yung pera. Oo, hindi lang basta 500 pesos ang dadalhin mo. Kakain ka pa dun sa fast food, sa food court. Oo, kung ikaw ay karaniwang mamamayan, magkano ang sine? Sabi mo ng 300. O, di may 200 ka. Yung 200, yung pamasahin mo. O, kakain pa kayo doon. So more or less, meron kang 700 kada tao.
So ngayon ay talaga nagpupugay na yung mga Katden fans. Oo. Dahil talagang confirmed. Buti? Supportahan kaya yan ng Katniel fans at mga fans ni Daniel? Ayan, ang mga hindi natin alam. Kasi, alam mo, ako naniniwala pag maganda ang produkto, walang panay-panay dito. Talagang manonood ka kasi na-curious ka sa istorya. Hindi ba? Lalo na't may following na rin naman ang Katden. Naku, te, imaginein mo, te, no? Kung sila pa ni Daniel at saka si Catherine. Tapos ipopromote ni Catherine yung Hello, Love, Goodbye habang katabi si Daniel. Tapos sabi niya, hello, panoorin niyo po yung Hello, Love, Goodbye. Kasama ko si Alden. Siguro gaganyan na naman si Daniel, te. Grabe ka naman. Noon yun. Siyempre, wala na sila ngayon. Grabe. Ano sila pa. Hindi, ang cute nga ni Daniel doon. Nakita ko yung video na yung parang umismid siyang gano'n. Or, ewan ko, nakita na ko. Lalong umapaw yung kagwapuan ni Daniel noon. Kasi yung parang pakit na nagsiselos. Kaso na, paano kaya yun? Masashelve kaya yung project ni Catherine na yung gaganap siya bilang comfort woman? Parang yun ang kasunod dapat ng A Very Good Girl? Yan ang ating alamin pa. No? Baka naman unahin ito. Wala namang ibang gagawa ng period movie na yun, kundi si Catherine din. So abangan natin yan. Kung ano naman ang announcement siya. Ay, naku, basta ang sigurado na lahat tayo excited dyan sa movie na yan. Hello! Love! Goodbye! Ayan na nga, Loy, kaka-Hello, Love, Goodbye natin. Hindi na ito ang title, kundi Hello, Love, Again. Na again, sa Canada na ang shoot. Kung nilisan ni Joy si Ethan at ang Hong Kong para i-pursue ang kanyang dream na makapag-Canada, magtatagpo naman ang landas nila doon ni Ethan. At hintayin natin kung matutuloy na ipapalabas ito sa November 13 o isasali sa Metro Manila Film Festival. May nagtanong naman sa comment section ng post ni Kapamilya Online World kung magkakaroon daw ba ng Canadian accent si Catherine dito. Habang may isa naman ang sabi, it is ironic they chose Canada when thousands of new Filipino migrants are languishing there and wanting to go back home. There is no job in Canada and cost of living is high and too cold. So hintayin din natin kung makakasali sa kwento ang ilang katotohanang hirap ng pakikipagsapalaran ng ilan nating kababayan sa Canada. But for now, congratulations at good luck sa pagsasanib puwersang ito ng ABS-CBN Productions at GMA Films. Ay, ito na nga, nakakaloka. Syempre, binash na naman ako. Bakit na naman? Paano naman kasi, di ba? May picture kami together ni Diwata. Siya nag-post nun, di ba? Akala ng iba, nandun ako sa Paris ni Diwata. Wala po ako doon. Camera po yun ni Diwata. So, nagkaroon po kami ng picture taking together. Syempre, meron din akong video naman kaming dalawa. Pero ganun lang, wala lang. Pero hindi ko pa nalalabas. Ayun, ngayon pala ako, ilalabas ko na. Kasi naglabas si Hindi ko sana ilalabas siya kasi naglabas naman si Diwata ng pruweba na nakita kami na okay kami. Siyempre, pumunta tayo sa taping ng Batang Quiapo. Para dalawin yung aking si Kim Rodriguez. Na nandun pa nga si Jean Saborit bilang kanyang nanay. Yung sa kabilang dressing room naman, may dressing room ni Diwata. Tulog si Diwata. So pumunta muna ako kay Coco. So nagkukwentuhan na kami ni Coco. Ayun, siya nagpatawag kay Diwata. Pakitawag si Diwata. Kasi formal ako pinakilala ni Coco kay Diwata. Diwata, ito si Kuya Oji. Ganyan. May concern si Coco. Feeling ni Direk Coco, parang kailangan ng guidance ni Diwata. Dahil ang dami nagsasamantala sa kanya. Ang dami po lumalapit kay Diwata. Kasi, let's face it, sikat ngayon si Diwata. Kahit hindi siya aware na sikat siya. Pero sikat si Diwata ngayon. Ang dami lumalapit, nakikipag-collab kay Diwata, tapos merong babayaran lang siya ng ganito, may magpapasuot sa kanya ng t-shirt, ng isang politiko, kukunan siya, meron pang eksena, ipa-franchise yung ni Diwata, yung Pares, so guidance, para nasa right direction si Diwata. And I told Diwata, ito number ko, tawagan mo ko kung may concerns ka. Pwede kitang i-guide kahit walang bayad.
Wow. Sabi ko sa kanya. Oo. Gano'n naman tayo, di ba? Hanggat kaya ng isip mo, hanggat kaya ng katawan mo, at syempre, willing naman ang puso mo, di ba? Na tulungan, suportahan yung tao, lalo na kung nadedehado. Oo, ayan. So, sinabi ko sa kanya, kaya naman nag-ano siya, nag-text na sa akin. Ano sabi? Kaya sabi niya sa akin, hi, si Diwata po ito. Ilan pong pares overload? Joke lang. Hindi, nag-ano lang. Para sabihin, iyon yung number niya. Kasi yung number kong kinuha niya. Kaya sabi ko naman kay Diwata, open ako dyan. Kung gusto mong mag-consult sa akin, for free. Para lang ma-guide ko siya. Oo, Diyos ko. Hindi naman para pagkakitaan natin si Diwata. Para lang baka iba kasi impression ng mga tao, lalo na ni Diwata sa akin, na baka ko parang, sumasakay lang yun sa mo, ganyan. Hindi, Diyos ko po, tagal ko na rito. Sino pa sasakyan ko? Diyos ko. Anyway, so yun. Pero okay naman kausap si Diwata. Oo. Sabi ko nga sa kanya, hindi ka naman nagalit sa akin. Hindi, ba't naman ako magagalit sa'yo? O nga, ate, may naalala rin ako. May napanood kasi ako sa Reels. May nagtanong kay Diwata. Sabi sa kanya, o Diwata, anong masasabi mo? Sabi daw nung kaibigan ni OG Diaz, hindi raw pasok sa panlasa nila yung pares mo. Pero sumagot si Diwata, ate, sabi niya, di maghanap kayo ng pasok sa panlasa nyo. Tapos yung mga comments, sabi, in fairness kay Diwata, wala daw siyang binanggit na pangalan. So parang ang tingin nila dun, te, parang anytime magkukros ang landas mo. Nag-cross naman. Tsaka, Diyos ko, ano ba naman, napakaliit ng mundo. Tama. Oo, hindi ba? Magkukros ang landas natin. Oo, lalo na nag-artista na si Diwata. Yes. Oo. Yung mga nag-expect na na-interview ko ng mahaba si Diwata, hindi po, sobrang saglit lang kami nagkita. Kami ni Coco ang napatagal ang pag-uusap dahil ang tagal namin hindi nagkita ni Coco. Nagkahuntahan kami ng bonggang-bongga. Pero si Diwata, kaya nga kinuha yung number ni Diwata para mas matagal kami makapaghuntahan din. Oo, ganun. Baka naman may chika ka sa mga napagkwentuhan niya ni Direk Coco. Siyempre, tagal namin nagkwentuhan ni Coco. Oo. Sa lahat naman ng maaalala kong dapat na ikwento kay Coco, hindi ko naalalang ikwento sa kanya. Na baka pwede i-guess mo naman ulit si Loy at si Josa. Loy, bumalik ka naman. Sama una ako. Sa pagbalik nila, may kasama niya. Bumalik ka. Ba't naman inuna mo pa si Diwata naman na yun? Diba? Ganon. Charot lang. May babash ka ng mga fans si Diwata. Siyempre, kami po yung unang... Charot lang. Direk Coco! We love you, we miss you! So, yun na nga. Sobrang bait naman kasi talagang Direk Coco. Pagkakwentuhan mo na yun, no? Talagang taong-tao. Walang kaplastikan. Conscious nga si Coco dahil dalawa lang kayo nag-uusap sa alam mo, ang gwapo mo sa Batang Quiapo. Napagano si Coco. Alam mo yung tipong yung chef, siguro hindi niya madalas marinig. Pero ang gwapo ni Coco, Batang Quiapo. Diyos ko, nanonood ako lagi na ng Batang Quiapo. Pero sa YouTube na lang. Na ang nakakaloka nito ay hindi bumababa sa 100,000 per hour ang number of views. Diba? So anyway, yung iba naman off the record na. Kaya pasensya na. Hindi ko na maibunghalit dito yung iba pang napag-usapan na ni Coco. Basta naramdaman ko kay Coco yung malasakit niya kay Diwata. Yes. In fairness to Coco, talagang siya, nag-alala siya for Diwata. Biro mo na, papatawag ko naman niya yun para makausap mo kung di siya concerned, di ba? Oo, at saka nakakaloka pala yung bago magsimula, dasal. Pagkatapos, dasal ulit. Oo. Di ba nakakatuwa? Sino pa mga nakita mo artista nang dumalo ka sa set? Ayun na, si Jean Saburin. Yan. Sino pa, Nay? Si Ivana Alawi, nakita mo? Nakita ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Sa laki mong yan? Bineso ko Deadma. Totoo? Yes. Nahiya na ako. Baka naman sobra lang siyang pinapawisan that time. Kaya focus siya dun sa electric pan niya. Nakikipaguntahan din ako. Parang di rin naman niya ako nakikita. Ay, bakit? Anong issue? Baka yung dating issue dito.
Talaga ba? Oo. Eh, hayaan mo na. Baka ano kasi sobrang init din naman nung time na yon. Baka wala lang siya sa mood. Malay mo pagbalik mo. Ay, hindi na ako babati, no? Ha? Inis na ka na nga, babati ka Ay, pa. kinabahan ako. Akala ko, hindi na ako babalik. Wala na tuloy chance. Ay, babalik pa ako doon. Ay, ayan. Siyempre, hindi para kay Ivana. Ay, saan? Para kanino? Para sa Ivana. Sa iba Iba ng na. tao. Unay, huwag mo nang kalimutan na. May +1 na ha. Diyos ko, kaloka. Ako wala lang sa mood ng lola mo. Ako mainit na masyado. Kasi na, di ba? 40 plus degrees na ngayon. Pero sa akin wala yung gano'n. Ilang artista naman ang umiisnap sa akin nung araw. Siyempre wala pong vlog nung araw. Pero mga normal yan. Tapos one day, makikita mo na sila unang babati sa'yo. Kahapon lang, inisnab ako nito ha. Kaya bumabati siya. Yung gano'n. Next item na tayo, no? Makakusang pamapadpad yung issue. Parang meron pa iba nangyari. Meron pa ba? Iba na lang. Ay, naku, nakakaloka. Ay, ako, oy. Maalala ko, oo. Ito talaga, hindi binabago ng panahon ng kasikatan. Ay? Oo. Sana tularan siya ng iba. Na? Gaga? Hindi. Iba. Iba. Iba na to. Pinag-usapan natin, no? Hindi, si Ann Curtis. Hechos yan. Mula noong bata pa na nag-artista si Ann Curtis, hanggang ngayon, yan ang taong hindi binabago ng panahon, ng kasikatan, at kahit sa init ng panahon. Ganong kagiliw yang si Ann Curtis. Kaya ako tontuwa dyan kay Ann. Oo. Tinan mo naman, no? Siya yung sa It's Okay to Not Be Okay. Yes! Diba? Nag-announce sila, diba? Kasama si Joshua Garcia at si Carlo Aquino. Yes, nakakatuwa na yun, no? Na talagang dati pala, pagkapanood pa lang yan, no? Sinabi niya na agad doon sa Viva, sa management niya, na kung gagawa siya ulit ng serye, sana yun ang gawin niya. Kaya lang nga, sabi sa kanya ni Veronique, nakuha na ng ABS-CBN. At tinan mo naman, no? Diba? Sa dami ng niliko, sa dami ng dinaanan ng It's Okay to Not Be Okay, napunta pa rin yung pangarap ni Ann Curtis sa kanya. Na maging lead star. Taray. Kahit pa sinasabi ng iba na, naku, mukha na siyang tita, wala kayong pakialam. Maganda pa rin si Ann. At napakahusay manamit. Bagay na bagay sa kanyang role na yon. Kahit ano pang sabihin ng iba. Kasi about fashion daw yun. Hindi ko napanood, pero narinig ko ito na nga, papanoorin ko kasi yung lalaki doon, na hindi ko mabigkas yung buong pangalan, yung sa Queen of Tears. Kaya yun ang uumpisahan ko ngayon. Teka. Sa pagkakatanda ko, parang inalok yan kay Liza Soberano. Yes. Yan, tandang-tanda ko na inalok sa kanya yan. Ano kami sa Zoom pinipitch sa kanya yan. Kasi nga, nung araw, kung ano-ano yung pinipitch kay Liza. I mean, ang daming pinipitch kay Liza, baka sakaling may magustuhan siya. At isa yung It's Okay. Kasi marami nga naka-line up sa ABS ito ba gusto mo? Ito yung kwento ng ganyan. Tapos, another Zoom. Ito, gusto mo ba? Ganyan. Kaya nga, di ba, pumalag ako dati dito nung sinabi ni Liza. Ito naman na, pag-uusapan lang naman po. Na sinabi ni Liza na hindi siya binibigyan ng chance na gawin yung gusto niyang gawin sa ABS. Kaya nga siya hinahainan ng iba't ibang putay, alin ang gusto mo dyan. Tapos, dumating pa sa point, okay, ikaw na lang mag-suggest anong gusto mong gawin. Kaya, ayun, ang ending, hindi na nag-renew si Liza, ganyan. Ako naman, Loy, naniniwala ako na pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Ibig sabihin, marami mang dinaanang pag-aalok sa proyekto na yon, kahit yung ibang proyekto pa, daming pinagdaan ng artista yan. Ang winner pa rin naman kung sino yung last choice. Diba? Yun. Kaya ako, tuwan-tuwa ako kay Ann Curtis. Kasi, alam mo, walang edad yan,
bagay kay Ann. At saka napaka-professional. Nakasama ko na yun si Ann, yung huling teleserye niya, Jezebel. Yes, ako more than a decade na yun na, no? Talagang ngayon lang ulit siya gumawa at sinabi nga niya kung gagawa siya, ito yung gusto niyang gawin. At ayan, kita mo naman, di ba? Dahil sa pag-manifest niya, binigay sa kanya ng universe. Gaya nga sabi ni Bianca Gonzalez, di ba? Kita mo pag para sa'yo talaga. Oo, diba? ganun talaga. Kita mo naman na kay Ann, she's very grateful na sa kanya napunta yung role, na naalok sa kanya at hindi niya tinanggihan, di ba? Ayan ka na naman, mamaloy sa mga grateful. Mamaya may magre-react na naman dyan. Ha? Hindi sinabi kasi ni Ann eh. Gaga kayo. Ano ba? Wala po Ibig ko lang sabihin, nakita-kita mo sa kanya na she's very grateful talaga. Na nag-land sa kanya, di ba? Yung role na gusto niyang gampanan. And we're very happy for her. Nakatrabaho ko yan sa Jezebel. Napaka-professional. Hindi siya sakit ng ulo, hindi siya prima donna. Ann Curtis na yan, ha? Eh, di ba nga, tinuloy pa rin niya yung kahit na ano siya ng dikya. Oo. Nagpagaling lang siya. Nagsushoot kayo, di ba? Diba na, syempre yung ganun, ang lakas ng kamandag nun, di ba? Ng jellyfish. Venomous pa yung kumapit sa kanya. Oo nga, di ba? Tingnan mo, yung mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang mukha niya. Napakagaan ng araw, napakagaan ng mundo sa kanya. Kaya, we're so very happy for you, and yes, congratulations. Huwag kang magbabago. Ang dami nang nagbabago, mga artista. Please, ikaw, huwag kang magbago, ha? Parang may pinaparinggang ka, te. Gaga? Uy, iba na itong pinag-usapan natin. Saan ba ito si... Huwag nga kayo, Iba naman na talaga. Kaya nga. Iba na. Iba na to, ha? Hindi, mabalik tayo rito, no? Basta ako'y natutuwa kay Ann. Syempre, baka i-bash tayo ng iba. Binabanggit natin si Liza. Sinasabi ko lang naman po ito kasi part ng journey ng K-drama na yon na naialok din siya kay Liza. Hindi natin alam, baka hindi lang naman kay Liza naialok yan. Basta ang ending, na kay Ann Curtis na siya. Diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa atin na hindi ba natin subscriber. Please subscribe now na. I-click nyo na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes, at manood at subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At pati po sa aking other social media accounts po sa Instagram at saka po sa Facebook. At syempre, nais po natin magpasalamat sa Endy Skin Beauty and Wellness Center for our glowing skin. Di ba, Nay? At Hugis Bigas. Di ba? Thank you very much for all your skin, body, face needs. Naku, punta na po kayo dyan po sa Endy. Dyan na po yun sa Grandia Place sa tapat ng ABS sa Mother Ignacia. Yes, andyan yung kanilang IG at FB. Diba? Thank you. And Dr. JC Solis of Gorgeous Smile for our gorgeous ngiti. Kita mo naman, diba? Thank you po. Miss Ara, hello. Yes, Miss Ara. At sa Tita Jags channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang, te. A-Care Medical Aesthetic Center. At ito tayo announce ko lang, yung Just Relax Massage and Spa, under na siya ng new management. So, ang pangalan niya na ngayon ay Deluxe Spa, Massage and Wellness. Pero dun pa rin po ang kanyang pwesto at bagong renovate na siya. Ayan. At ang Ideal Vision, thank you po. Jessica D. At syempre pa, ang OGBS Acting Workshop po sa June 15 and 16 po, ha? Pumunta lamang po kayo sa fan page, OGBS Acting Workshop. Okay? At mag-message po kayo doon para sa buong detalye, ha? June 15 and 16. Okay? Ako po ang inyong acting coach. Siyempre pa, ang Cebu Grand Hotel, ha? Yes! Kasi pong mag-Cebu, dyan po kayo mag-stay dahil sa baba lamang po niyan, may mga coffee shop na, andyan po Starbucks, fast food chain, tsaka yung Rico's Lechon. So, kompleto na. Hindi na kayo kailangan pong pumunta ng mall. Andyan na lahat. Oo, mura pa dyan sa Cebu Grand Hotel. Ayan, ha? At syempre pa ating pagbante, no? Kay Ate Lolit Solis. Happy birthday, Ate Lolit. I love you. Ganon din kay Miss Nora Honor. Happy birthday. Yes, Mama Ugay. Happy birthday po. Happy birthday po, Ma'am. At kay Osang. Ayan. Happy birthday, Rosana Roses. At belated happy birthday, Gary Estrada. Ayan. At ito po ulit yung lingkod.
Papa O, si Audrey Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, ha? Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 la, ichika mo na, dali! La 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 la, ichika mo na, dali! Ito na kumakanta, James. Lip sync. Iba ko lang. Ano iniiba mo? Para iba naman. Hindi ka na makamove. Oh. Ay! Para iba.